Paano tayo mangungutang sa Lazada? Okay, meron silang Shop Now, Pay Later plan o ang tinatawag nating installment. So dito ituturo ko sa inyo at papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-a-apply at paano natin gagamitin. At sa dulo naman ng video ay yung mga problema kung bakit merong mga rejection o hindi kayo pangkahiram. At ang pinakamaganda sa lahat ay isang ID lang o isa lang ang kanilang requirements. Tuturo ko rin sa inyo yan. Tara, pag-usapan na natin. So unang-una, anong mga documents na kailangan natin para tayo makapag-apply sa Last Pay Later o Lazada Pay Later? Unang-una, pwede ang passport. So isa yan sa mga requirements nila. Ikalawa ay ang driver's license. So ikatlo ay ang UMID ng SSS. Isa rin yan. And then kaapat ay ang SSS ID. Di ba magkaiba yung UMID sa SSID? Although ngayon hindi na nag-i-issue ng UMID. So maswerte yung mga meron na. Okay? So actually may bagong features yan at may bago tayong video niya kung paano natin gagamitin as pay card ang UMID. Okay? So balik tayo sa topic natin. Yang apat lang na yan ang pinaka-primary IDs na kailangan ni Lazada. Okay? So, paano tayo mag-apply sa Lazada Pay Later? Step number 1, pasok tayo sa ating app. Di ba, madalas tayo bumibili. So, pasok lang tayo sa Lazada Pay Later application page. Actually, nasa loob yan ng Lazada wallet. Okay? So, next is read and agree sa terms and condition and then click apply now. Yun, nasa ilalim. Then, step 3, kailangan lang ng OTP sa inyong number at i-click nyo lang ang submit. Okay, step 4, take a photo ng ating valid ID. And then step 5, as usual, selfie. Hindi mawawala yan kahit sa application ngayon. Okay? So step 6, fill up lahat ng information doon sa ating form at i-click nyo yung next na nasa ilalim. And then step 7, wait lang natin ang confirmation ng ating application. And then lastly, submit your application. Okay? So once na na-submit nyo na siya, meron na lang tayong few conditions. Ang verification minsan ay mabilis, especially kung tama lahat yung mga in-enter nyong data. And then, yung iba, 5 minutes hanggang 1 day o 24 hours. So, kung successful, you will be granted a credit limit up to 15,000. Okay? So, minsan, mas mataas. Okay? So, depende yan sa inyong status na or credit line. Okay? So, paano natin ma-check ang status ng inyong Lazada Pay Later application? So, makikita nyo yan sa inyong wallet. So, click nyo lang yung My Account sa ilalim. And then, makikita nyo sa inyong application. You will see the Lazada Pay Later under Lazada Wallet. Okay, nakikita nyo may 30,000. Meaning, yan na yung inyong credit limit. Okay? So, how to use Lazada Pay Later? Paano naman natin siya gagamitin? Of course, mag-order tayo sa Lazada, pasok tayo sa ating app, and then mamimili tayo ng gusto nating bilhin. Okay? Step number 2, kung may napili na kayo, click nyo lang yung buy now or add to cart and then proceed to checkout. Yan naman ang normal na ginagawa natin pag nag-order tayo, di ba? Proceed to checkout o kaya buy now. And then step number 3, on the checkout page, piliin natin ang Lazada Pay Later sa payment option. Yan, nasa ilalim, okay? And then step number 4, kung minsan kasi hindi nagpapakita yung Lazada Pay Later, so ang gagawin nyo lang ay i-click nyo lang yung ibang mga payment options. Tapos, babalik na kayo sa Lazada Pay Later. Okay? So, minsan, anyway, ganun lang gagawin nyo. So, select nyo lang yung mga options and then balik kayo sa Lazada Pay Later. Okay? And then, step 5, click natin yung select installment plan. Ayan, yan nasa ilalim. Okay? And then, pagka-select nyo na ng installment plan, choose nyo na yung inyong preferred installment plan. Okay? So, po pwedeng 3, pwedeng 6, pwedeng 9, o kaya ay 12 months ang inyong payment method. Okay? Pili lang kayo ng isa dyan and then click confirm. Okay? Punta tayo sa question and answer. So, bakit minsan nagkakaroon ng rejection sa inyong application? Okay? So, unang-unang dahilan, minsan yung data na pinadala nyo o isinave nyo sa
application ay invalid o kaya hindi kumpleto o kaya inaccurate o minsan mayroong spelling. So ikalawa, hindi nyo na-meet yung minimum requirements. Kamukha minsan sa ID o kaya malabo, yung ganun ba? Kasama rin yun, okay? So number 3, meron kayong bad record credit, okay? Ibig sabihin may problema o may issue yung inyong account. Kaya ang solusyon diyan, gawa uli kayo ng another account na walang problema o walang issue, okay? Pero puwede pa naman kung sakaling may issue at hindi successful ang inyong application, we suggest that you provide complete and accurate information. Okay? Pwede niyo namang ulitin ang inyong application pero siguraduhin niyo lang na tama. Okay? Walang mali, walang error, walang wrong spelling. And then, paniguro yan, makakapag-apply na uli kayo at makakahiram na kayo o makakautang na kayo ngayon sa Lazada. Installment plan yan. Okay, so hanggang dito na lang muna at sana may naitulong ulit ako sa inyo. At huwag niyo rin kakalimutan, like, subscribe, and hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po sa panonood and God bless.